Dear Mama Colleen, meron po akong kwento na kailangan ko po ng advice kasi po nawawala na po ako ng gana na lumaban. Ako po si Marie, 25 years old, mula sa Bulacan. Sa ngayon, Mama Colleen, nagtatrabaho po ako bilang isang kasambahay dito po sa Taguig. Araw-araw po akong nakikinig sa Win Radio at sa Heart to Heart po ninyo. Ang kwento ko po ay tungkol sa ex ko na niloko ako at sa pamangkin ko na itinuring kong anak at ginawa kong anak na ngayon ay babawiin na sa akin ng kanyang ina. Hindi ko po maintindihan, Mama Colleen, kung bakit mahirap ang buhay na ibinigay sa akin. Yung tipong binigay ko naman ang lahat, pero bakit niloloko pa rin ako ng taong minahal ko ng todo? Oh no! Last year po, ako po iniloko ng ex ko, Mama Colleen. Buwan ng Agosto, nang mahuli ko siya na may kakitaan na iba. Oh no! Nagkikita po sila kasama ng mga barkada niya po na akala ko po ay totoo ang pakikitungo sa akin. Sobrang sakit po maloko ng taong pinagkakatiwalaan mo, Mama Colleen. Naloko ng mga taong nakapalibot sa'yo. Kasi po, Mama Colleen, sobrang close po kami ng kapatid ng ex ko. Pero ang hindi ko po alam, ang kaibigan pala ng kapatid niya, ang other woman ng ex ko. Sorry, Mama Colleen, pero nag-live-in po kami ng mga 2 years sa Bulacan, sa bahay po namin ng mama ko. Sobrang saya po namin, kaming tatlo ng pamangkin ko. Alam mo yung saya na akala ko hindi na matatapos. Pero sa isang iglap, kaya pala hindi na siya umuuwi sa amin that time. Kasi pala, may pinupuntahan na pala siyang iba. Oh no! At ang masakit pa po, alam po ng pamilya niya, lalo na nga nung mga barkada niya. Sobrang sakit, Mama Colleen, yung tipong hindi ako makapaniwala. At ang masakit pa doon, hinahanap po siya ng pamangkin ko na anak-anakan naming dalawa. Nung nagsasama pa kami, hindi ko masabi-sabi sa mga magulang ko yung nangyayari. Hindi ko masagot-sagot yung tanong nila kung bakit daw po hindi na pumupunta si ex sa amin. Sobrang hirap po ng sitwasyon ko noon, Mama Colleen. That time, parang hindi ko alam kung tatawa ba ako o hindi sa sakit at hirap ng nararamdaman ko. Dumating pa po ako sa point na nagmamakaawa po ako sa kanya. Na wag niya po akong iwan. Kasi hindi ko po kaya. Pero wala din po, Mama Colleen. Naghiwalay din po kami dahil lang sa babae na yun. Ang hirap, pero pinili ko pong lumaban. At naghanap po ako ng paraan para makalimot sa sakit na aking nararamdaman. Hanggang sa
may nag-alok po sa akin ng trabaho. At dito nga po yun sa Taguig. Umuuwi-uwi lang po ako pag day off at bumabalik din po. Umuuwi po ako para sa pamangkin ko. Alam mo yun, Mama Colleen, mabuti na lang po talaga. Kasi nandun yung pamangkin ko nung time na yun. Yung pamangkin ko po ang naging libangan at lakas ko para makalimot sa sakit. Hanggang ngayon, Mama Colleen, sobrang sakit pa rin ang nararamdaman ko sa ginawa ng ex ko. Hindi pa rin ako makamove on. 5 months na po pala kaming hiwalay. At ito na naman ang isa pang guguho na naman yung buhay ko dahil ang pamangkin ko po na inaalagaan ko ng 5 years ay kukunin na din po ng mama niya at dadalhin po sa ibang lugar. Oh no! Ewan ko po, Mama Colleen. Ayaw ko pong pumayag. At sinabi ko po na ipaglalaban ko yung pamangkin ko para lang hindi nila makuha. Pero alam ko po, Mama Colleen, na wala naman po akong laban dahil hindi naman po ako ang ina. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Paano po ba ako lalaban kung ang dalawang tao na ginawa kong mundo ay sabay na nawala sa akin? Tulungan niyo po ako, Mama Colleen. Ano po ba ang gagawin ko sa sitwasyon ko? Ano po ang laban ko sa tunay na ina ng bata? Yung lumalaban po ako sa labang alam kong hindi po ako mananalo. At ipinagpalit pa ako ng ex ko sa babaeng walang delikadesa. Hindi ko talaga matanggap yun. Kasi pinagpalit po niya yung 4 na taon. Sa 2 linggo pa lang niyang nakilala. Hindi ko matanggap. Sobrang sakit. At ngayon nga, yung natitirang lakas ko ay ilalayo pa po sa akin. Ano po ang gagawin ko, Mama Colleen? Hindi ko na po talaga kaya. Muli, ako po si Marie, 25 years old. At ito po ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Story of Marie, 25 years old. Kwento ng isang babae na niloko ng ex. Kwento ng isang babae na pati yung naging anak-anakan mawawala na rin sa kanya. Sunod-sunod yung problema na hindi niya na kayang i-handle. Sabi nga niya gusto niya nang bumitaw. Gustuhin man niyang lumaban. Pero aminado kasi siya na wala siyang laban. Oh, no. Unang punto na gusto kong pag-usapan natin, Marie, yung nagmamakaawa ka sa taong ikaw ang sinayang. Yung nagmamakaawa ka sa taong ikaw yung niloko. Real talk, hindi dapat ikaw ang nagmamakaawa. Hindi dapat ikaw yung nanlilimos ng pagmamahal. Hindi dapat ikaw iyon kasi ikaw na nga yung niloko. Ikaw pa yung magmamakaawa. Ikaw na nga yung naging totoo. Ikaw pa yung gagaguhin. Bakit? Please,
Know your worth, bebe ko. Please don't settle to someone na hindi niya kayang makita yung value mo. Please, you deserve better. Nandun na tayo na hindi mo siya kayang pakawalan kasi sabi mo nga ginawa mo siyang mundo. 4 na taon kayong nagsama, nag-live-in for 2 years. Again, ginawa mo siyang mundo. Pero ang hubad na katotohanan kasi, bebe ko, minsan kailangan nating i-let go. Kung ano man yung mundo na meron ka sa kanya. Kasi yung mundo na yon ay hindi pala totoo. Yung mundo na yon hindi pala talaga nag-e-exist. Dahil ang mundo na yon, ikaw lang ang bumuo, pero siya, meron na palang iba. Kaya let go and accept the fact na you two are not really meant to be. Na may isang tao na talagang karapat-dapat sa iyo, na hindi sasayangin yung pagmamahal mo. May isang tao na siya talagang makakasama mo habang buhay at hindi ito yung ex mo. Kasi una, kung talagang mahal ka niyan, hindi naman nahanap yan ng iba eh. Kung mahal ka niyan, hindi niya iisipin na lokohin o saktan ka. Pero yung humana pa siya ng iba, yung nag-entertain pa siya ng iba, malinaw na malinaw dito na hindi ka talaga niya mahal. Mama Colleen, malandi kasi talaga yung babae. Ako naniniwala ako na ang isang taong loyal, kahit landiin ng sino man, kahit maghubad pa sa harapan niya, kung talagang loyal siya, hinding-hindi niya papatulan yan. Kung talagang mahal ka niya, iisipin niya ano ang maaari mong maramdaman. Kaya let go mo na, hindi siya kawalan. Ngayon sa punto na kinukuha na po nung nanay, nung totoong nanay, yung anak-anakan mo, nakukuha ko yung punto mo na ang hirap i-let go nung bata. Kasi napamahal na yung bata sa'yo. Inaruga mo siya for how many years. And then nung okay na yung bata, bigla na lang kukunin sa'yo. Pero isipin mo na lang, kung ikaw na hindi tunay na ina ng bata nasasaktan at nalulungkot, what more? Ano kaya yung nararamdaman ng tunay na ina nito? Hindi ko alam kung ano pang deeper reason kung bakit pinaalaga yung bata sa'yo. Hindi ko alam kung bakit iniwan niya. Na para bang siyempre sasabihin ng iba, iniiwan-iwan niya yung bata sa'yo tapos ngayon babawi-bawiin niya. Ang kapal naman na mukha. I cannot judge the mother. Hindi ko pwedeng sabihin sa nanay na, ba't mo kasi iniwan, Mirisi? Diba? Hindi ko pwedeng awayin yung nanay nung bata. Kasi kung ano man yung usapan ninyo, wala kami sa picture. Hindi mo nilatag, hindi namin alam, so wala kaming karapatan para husgahan yung tunay niyang ina. So now I am just basing base sa kwento mo. Yun na lang siguro. Ilagay mo na lang yung sarili mo sa tunay na nanay. Kung ikaw nasasaktan ngayon, what more yung tunay na ina na siya mismong nagluwal sa bata. Pwede kasing wala lang talaga siyang choice eh. Kundi iwan muna yung bata sa'yo kasi baka ano man yung pinagdadaanan niya, hindi naman niya ginusto. Siguro ng mga panahon na yun na iniwan niya yung bata sa'yo, siguro nung time na yun, napakasakit para sa kanya. Pero inisip lang niya yung best para sa bata noong mga time na yun. Pero dahil ngayon, baka lang, dahil okay na siya, dahil buo na siya, o dahil baka capable na siya na buhayin yung sarili niyang anak, kaya binabawi niya na sa'yo. So ibigay mo na lang.
Masakit. Madali para sabihin ni Mama Colleen na ibigay mo na lang. Pero I understand yung attachment mo sa bata. Naiintindihan ko na it's really hard, lalo na itong batang ito, isa sa naging anak-anakan ninyo ng ex mo. So ngayon may tanong tuloy ako, biglang nag-pop up sa utak ko eh. Yung tanong na, talaga bang ayaw mong bitawan yung pamangkin mo dahil napamahal na yung pamangkin mo talaga sa'yo? O dahil isa ito sa nagpapaalala sa ex mo? Sorry to think this way. Kasi ayokong maging unfair din sa bata. Ayokong parang baka lang kasi ayaw mong i-let go yung bata dahil ito na lang yung natatanging alaala ng ex mo sa'yo. Na sa tuwing nakikita mo yung bata, siguro naging okay yung ex mo sa bata, kumbaga naging ama siya sa bata, sa tuwing nakikita mo yung bata na alala mo how caring your ex is. How loving your ex is. Na parang nanghihinayang ka na, sayang no, we are one happy family. Pero sa isang iglap dahil may lumande, nawala yung picture na yon. Kaya ngayon, it's really hard for you to let go dahil sa batang ito, siya na lang yung remembrance mo sa ex mo. I hope hindi ganun. I hope you really can't let go dahil talagang mahal na mahal mo yung bata. Sana mali ako sa iniisip ko na kaya hindi mo lang mapakawalan yung bata dahil siya na lang yung nag-iisang memory ng ex mo sa'yo. So for me, hindi na natin pwedeng pilitin eh. May mga bagay po na hindi natin pwedeng pilitin kasi lalo lang tayo masasaktan. And for me, for you to be able na makamove on, sabi mo nga it's been 5 months pero hindi ka pa rin nakaka-move on. Siguro, kaya nangyayari ito ngayon na kinukuha na yung bata sa'yo. Maybe it is a sign. Ito na yung tanging paraan para makapag-start ka na makapag-let go. Dahil habang nandyan yung bata, ang bata na naging fruit of love ninyo, hindi man galing sa sinapupunan mo, naging dahilan para tumagal kayo, naging parents kayo sa batang yan, habang nandyan yung batang yan, feeling ko mas lalo kang mahihirapang mag-let go eh. 'Di ba? So ako, sabi nga nila, for you to be able na makapag-let go and makapag-move on, alisin mo yung mga bagay na pwedeng magpaalala sa ex mo. Masakit man, mahirap man, pero kung ito ang tanging paraan para maging okay ka, gawin mo. Again, naniniwala ako na nangyayari ito ngayon dahil may rason. Nangyayari ito ngayon because maybe this is the only solution para maging okay ka. So please allow this to happen. At naniniwala naman ako, nagagaling din ang puso mo. Matatanggap mo rin kung bakit nangyayari ito. So mahigpit na yakap para sa'yo, Marie. You are just 25 years old. It is not yet the end of the road for you. There's more to life. So please, wag mong ikulong yung sarili mo sa nakaraan. Wag mong ikulong yung sarili mo sa naging unfair na mundo mo sa nakaraan. May bukas pa para sa'yo. Bata ka pa. Kaya please choose to let go. Letting go will start sa'yo mismo. Pray and accept that things really happened for a reason. Kawinner, yan po ang kwento ni Marie, 25 years old, all the way from Bulacan, dito sa Heart to Heart with Mama Colleen.